Appeal Global. Tapos pagpasok ko doon sa may-ari na opisina, binigay sa akin agad yung referral sa medical. So yun, nag-medical ako. After 3 days, lumabas yung result, nagpunta ako sa opisina ulit. Inalam ko kung ano ba yung anong result ng medical ko. Sa awa ng Diyos, 5 kaming nag-medical. Ako lang ang pumasa sa lahat. Wala nang balikan sa medical, sa clinic. So ibig sabihin, fit to work na kaagad. Sa ngayon, ang ginawa ng may-ari, pre-assist niya yung dokumento ko kaagad. Kinuha yung mga credentials ko, yung mga certifications ko, tapos yung passport, kinuha na lahat. Tapos ang sabi niya sa akin ni Mr. Gusi, si Mr. Gusi kasi may-ari noon ang sabi niya, sige, antay na lang at i-process na raw daw niya yung papel ko. So madalit salita, antay na lang ako. Kalaunan, okay na, follow up na lang ang ginagawa ko. Tawag, komisyon, kung may time, nag-report ako doon sa opisina, maghapon doon. Tapos pagka 2009 ng January 5, 2009, pagpunta ko doon sa opisina ng Appeal Global, wala na doon yung opisina doon sa dating pinapuntahan ko sa Pasong Tamo. Wala na. Tapos nakita ko doon sa yung parking sign doon, may naka-attach doon na papel na yung Appeal Global daw nag-move ng office doon sa ganitong address, binigay doon sa, kinuha ko yung address, tapos pinuntahan ko. Akala ko na wala na, akala ko napiki na ako. Yun. Pagdating ko doon sa opisina ng Appeal Global, doon sa bago, yung salamin doon sa pinto, tinted. Hindi mo makita ang tao sa loob, pero ang tao sa labas nakikita ka. Ibig sabihin, yun pala, nandoon yung may-ari sa pinto, tumitingin-tingin sa labas. Kaya nung nakita niya ako, tinawag niya ako, binuksan niya yung pinto. Tinawag niya ako na papasok daw ako sa opisina niya. Sumama naman ako doon sa loob ng opisina. Akala ko lang kung ano yung magandang balita na sinasabi niya. Kasi sa totoo lang mga kakusa, nag-apply ako ng Abril 2008, January 2009, maniwala man kayo o hindi, Amerika yung pupuntahan na. Dumating yung visa na galing dito, yung certification, recommendation for visa, galing dito sa Libor dito. Dumating, binigay sa akin yung copy, binigay ng manager, may-ari, na ito yung visa mo, visa ninyo, lahat kayo na nandyan, basahin mo kung nandyan yung pangalan mo. Ginabi sa akin. So kinakabahan ako kasi yung papel na yung 3 pages, yung visa approval, 3, maraming tao, 90 ano kami lahat doon 96 96 na katao. So kabado ako kasi baka wala yung pangalan ko. Ibig sabihin hindi ako na-approve, kumbaga. Ngayon natapos ko na nabasa yung unang page, wala yung pangalan ko. Kaya lang letter B, letter A at saka letter B, kasi alphabetical po yun yung simula ng apelyido nila na nandoon sa first page. Yung second page, yan, sakop na po yung letter C. Sa awa ng Diyos mga kakusa, nandoon yung pangalan ko na na-qualified daw ako sa isa sa mapunta dito sa Amerika. But hindi pa rin nakakasiguro kasi
i-interviewin pa sa embassy doon dyan sa Manila. So ngayon, ang interview about sa trabaho na. Yung interview talagang napakahirap na interview. Di kayo maniwala mga kakusa. Kasabihan, talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Yung kasabihan natin dyan sa Pilipinas. Talaga naman. Nung mabuti na lang kamo at maganda yung mood ng console na nag-interview sa akin. Ang dami siyang itinanong. Siguro nasa 15 tanong. Grabe. Talagang muntik na ako sumabit. Lahat ng tanong niya sinagot ko. Hindi ako yung kinakabahan. Ganun pala yun, no? Sabi nila pag kinabahan ka ay nabablangko ka. Kailangan pala doon, pagpunta mo, kailangan ihanda mo yung sarili mo. Naisipin mo palagi na tao lang din yung kausap mo. Huwag mong isipin na taga-embassy sila, taga-American sila. Huwag mong isipin yon. Ang isipin mo palagi na kapareho mo lang yun na tao na marunong din masaktan, na may pakiramdam. Tapos ang ginawa ko mga kakusa, unang-una ang style pala doon, kasi ayon sa orientation namin doon sa opisina, ang sinabi ay huwag kang kakabahan, yung sabihin mo lang yung pawang katotohanan, huwag kang magsisinungaling kasi malalaman nila. Ngayon, bawat tanong niya, bawat tanong sinasagot ko ng tama. So yun, hindi ako kinabahan. Parang normal lang. Parang kausap ko na kaibigan ko lang. Kasi ngumingiti ako. Parang nawawala yung kaba. So sa awa ng Diyos naman ay sa pagkatapos na pang 15 question niya sa akin, ay habang nagsasalita na siya, na binabanggit yung pangalan ko, habang tinitiklop niya yung mga dokumento na sinambit ko sa kanya, pagkatapos ay iniipit niya yung doon sa passport ko at itinabi niya sa tabi, na sabay sinabi niya yung visa ko daw ay granted and welcome to the United States of America. Yun ang sabi niya. So ang pakiramdam ko noon mga kakusa, yung taas ng kisame, parang pakiramdam ko kung lundagin ko yun, parang maabot ko yun sa ulo ko eh. Dahil sobrang taas ng talon sa sobrang tuwa. Kasi ang isipin mo, Amerika yung pupuntahan mo para magtrabaho ka. Ang hirap talaga dito lumusot. Pero talagang siguro maniwala talaga ako doon sa sinabing swertihan. Kasi meron ako nakasabay na in-interview, napakagaling mag-English, babae. Pero tourist yata ang ina-applyan niya. Hindi ka maniwala, napakagaling English speaking talaga siya. Ang galing sumagot, ang galing niyang pero bumagsak siya. Kasi nga ang style pala dito mga kakusa, kapag sobrang galing ka magsalita ng English, ay hindi ka nila papayagan. Bakit? Nakuha ko yung technique doon eh. Ang style nila dito, gusto nila sila ang mataas, ayaw nila yung nasasapawan sila. Ganun pala. Kaya mas maganda pala yung hindi ka marunong masyado mag-English, at least naintindihan mo, sagutin mo ng pautol-utol, that's it. Talaga naman. Ganun ang nangyari sa akin. After that, nakuha ko na yung dumating na, pinadala na sa akin yung visa ko, pinadala dun sa bahay. Naka-attach na yung visa ko at yung passport ko. Doon, mga dokumento ko. Okay na. Ngayon, booking ngayon ng ticket. Pagka-Abril, mga kakusa, April 6, 2009,
That was 11 months lang ako nag-apply, mga kakusa. Maniwala man kayo o hindi, 11 months lang, eksakto. Nakarating ako ng Amerika na dala ko ang working visa. Hindi po ako umalis dyan sa Pilipinas na tourist. Magtatrabaho po talaga ako dito. OFW kumbaga. Pagdating na naman dito sa sa Los Angeles, dito kasi ang port of entry namin talagang pinagpapala talaga kasi mahigpit pa rin ang interview dito. Nagkataon, mga kakusa, ang nag-interview sa akin ay Filipino-American. Alam mo, sinabi niya, "Kumusta ka, kabayan?" Sabi niya. Sabi ko, "Sir, mabuti po." Sabi niya, "Welcome sa Amerika." Sabi niya ganon. "Mabuti at pinalad kayo makarating dito." Sabi niya ganon. At alam ko, sabi niya, na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Sabi niya, at least makatulong kayo sa gobyerno. Yun po ang sabi niya. So, opo, sabi ko gano'n, nakikipagsapalaran, kahit medyo mahirap, malayo sa family, sabi ko, sacrifice namin yung buhay namin para lang sa pamilya, sabi ko gano'n, at sana palarin kami dito at makaraos sa kahirapan, sabi niya gano'n. O sige, sabi niya, tinatakan niya yung passport ko, yung entry ko, at sabi niya, tawagin mo yung mga kasama mo, ilan ba kayo? Tawagin mo, papuntahin mo dito sa akin, papilahin mo na lang dito para sigurado makakapasok kayo. Kasi daw, pagka iba rin yung mga mag-interview, baka harangin pa, delikado. So yun, mga kakusa, sa pagkalabas namin dito sa LA, hindi pa dito ang last destinations namin, sa Florida kami ng last destinations. So diretso kami ng Miami, naglipat lang kami ng aeroplano, diretso ng Miami, Texas, tapos lipat ulit sa Texas, punta ulit ng Miami. So, nag-stay kami, mga kakusa, sa isang bahay. Pero sa totoo lang, 34 kami lahat. Pero 3 kwarto lang yung bahay doon sa Miami na tinuluyan namin. Akalain mong nagkasya kami doon sa 34 na kaming bahay, sa maliit lang bahay. Mahigit kami doon isang buwan. Pagkatapos, after 1 month na yun, wala pang sumusundo sa amin na employer. Wala sumundo na employer sa amin. So nagtataka na kami bakit wala kami employer na para pick upin kami para magtrabaho. So ngayon, mayroong taong dumating na mag-asawa na nagpakilala sa amin na sila daw ang nag-recruit sa amin dyan sa Pilipinas. So ngayon, ang ginawa nila, mga kakusa, yung original contract namin, supposed to be sa isang company, ay hindi nasunod. Pinaghiwa-hiwalay po kami na iba-ibang states. Ako, napunta ko ng New York. Dalawa kami nung kaibigan ko. Napunta kami sa New York, sa may Schenectady. So, nagtrabaho ako doon. Parang ibininta kami ng tao na yon sa employer namin doon. Parang ibininta kami. Para siningil niya yata ng more than $6,000. Dalawa kami. So, ngayon, nagtrabaho kami doon, mga kakusa, ng 6 months. Pero ang trabaho namin doon, di kayo maniwala. Bilad talaga yung nag-aspalto kami ba ng kalsada. Kung hindi naman yun ang contract namin na trabaho. Ang trabaho namin talaga sa hotel dapat. Pero
bininta kami doon sa New York, napunta kami sa construction. So nagtrabaho ko ng 6 months doon. After ng 6 months, na pagkatapos ng kontrata nila nung parang agency, pinapaiwan ako ng pinaparenew ako ng kontrata ng boss ko. Pero hindi ako pumayag kasi yung kaibigan ko, gusto niya paalisin na yung kaibigan ko. Hindi man ako pumayag kasi ako lang maiwan, tapos yung kasama ko maghiwalay na kami. So hindi ako pumayag. Sabi ko, kung kukunin mo ako, kunin mo rin yung kasama ko. Yun ang sabi ko sa amo ko. Pero hindi siya pumayag. Hindi rin ako pumayag. So it means, umalis ako. Umalis kami dalawa. Ang ginawa namin, nagpunta kami dito sa Manhattan, sa may New York din, sa Manhattan, sa city mismo. And then, sinundo kami ng kaibigan ko na nasa New Jersey. Tumira kami doon mga kakusa ng isang linggo. Pero sa totoo lang, sa loob ng 6 na buwan kami nagtrabaho sa New York, ay walang kaipon-ipon kasi ang trabaho namin doon 2 araw, 3 araw sa isang linggo lang. Nagbabayad kami ng apartment, nagbabayad kami ng bumibili ng pagkain. So walang naiiwan, walang natitira. Ngayon, nag-decide kami na yung kaibigan ko na pumunta na lang dito sa California. At mabuti naman at pumayag siya, nagpunta kami dito. Pagkatapos, nakapasok kami ng trabaho sa facility, yung sa mga nursing home, nakapasok kami ng trabaho. So although yung papel namin noon ay ma-expire na kasi yung kontrata namin sa visa namin dati is 8 months lang. Ngayon year 2012 November, maalala ko November yan. November 2012. May tumawag sa akin mga dating kasama ko na kasabay ko dumating sa Amerika, pero iba-ibang state na sila galing. Mabuti na nagkakakontakan kami. Tama-tama bago pa lang yung Facebook noon. Kaya nagkakontakan ulit kami ng mga kasama. At sinabi ng mga kasama namin na mayroon daw tutulong sa amin na isang abogado para mag-file ng case doon sa nag-recruit sa amin kasi illegal pala yung ginawa sa amin na ni-recruit kami tapos pinabayaan na kami, samantalang legal yung pagkaalis namin sa Pilipinas bilang magtatrabaho, legal. Ngayon pagdating dito, piniki pala yung dokumento namin na yung application sa visa, piniki pala nila, pero legal yung visa namin ng pagpasok dito kasi in-interview kami sa embassy. Kaya yon, nung nag-file kami ng 2012 ng case doon sa immigration at saka sa labor, sa awa ng Diyos mga kakusa, panalo kami sa kaso. So nakakuha kami ng visa na yung tawagin is T-visa para sa mga biktima ng mga labor fraud at saka human trafficking. So yun, nag-grant na napatunayan namin na talagang nabiktima nila kami. So yung immigration at saka ang labor, lahat ng benefits ng American ay ibinigay sa amin. Kumbaga kapareha namin mga talagang American people. Yung benefits nila ibinigay din sa amin. Kaya ako kinuwento ko sa inyo kasi yun ang nangyari sa amin. Hindi lang sa akin kundi marami kami. Pero ako lang yata nagbablog. So ngayon, ibig sabihin nakakuha na ako ng visa ng panibago na 4 na taon na yung T-visa ay pwede mo nang makuha yung mga benefits dito sa Amerika at kapag petition ka na rin ng pamilya mo dyan sa Pilipinas. So it means talagang legal na rin dito kami.
After 3 years, yung TBS ako, ay allowed na kaming mag-apply ng green card, yung tinatawag dito na permanent residence. Yun, pagkatapos ng 3 taon ng TBS ako, nag-apply na ako ng green card. Nakuha ko yung green card ko 2017. December 19, nakuha ko yung green card ko na walang interview. Hindi na kami na-interview. So napakaluwag na, kasi na-prove na namin na talagang nabiktima kami ng human trafficking, at yung nang biktima sa amin, mga kusa, ay nakakulong silang mag-asawa. At inamin naman nila na ganun na ang ginawa nila. So ibig sabihin, pagkahuli nila, inamin nila, yung visa namin na ina-apply ay nakuha kaagad namin, na hindi kami nahirapan kasi inamin nung akusado yung nung recruiter yung kasalanan nila. So yun, ang istorya mga kusa, hanggang ngayon green card holder na ako dito. Pabalik-balik na lang din sa Pilipinas. So napakasaya ng nangyari sa buhay ko dito Amerika. At talagang inaamin ko naman, napakahirap talaga pumunta dito. Napakadaming bumabagsak. Pero siguro nga, pangarap, nakakapit lang ako mga kakusa sa isang pangarap talaga. Pangarap ko lang talaga noon, maliit pa ako, pangarap ko Amerika. Yun lang talaga ang gusto kong puntahan. So hindi ako tumigil hanggat hindi ko nakamit yung pangarap na yun. So advice ko lang mga kakusa, maniwala kayo kapag may pangarap ang isang tao, sigurado, at hindi mo titigilan yun hanggat di mo nakukuha. Ang makukuha at makukuha mo yan. Talagang maniwala ako dyan. Kaya nga, dream comes true, di ba? Ayun mga kakusa, maraming salamat. Sana pakinggan nyo, panoorin nyo yung video na ma-share ko yung nangyari sa akin dito sa Amerika, magmula dyan sa Pilipinas pagpunta dito. So sana nabigyan ko kayo ng guide, at kung sakaling mangyari man doon sa inyo rin ganun, at least alam ninyo yung gagawin, or kontakin nyo ako, makapag-advise ako sa inyo kung anong dapat gawin, kasi ako